Samantala, nagtatanong naman ng mga matang tinapunan ng tingin ni Chloe ang kanyang asawang si Lance kung bakit nito kilala ang babaeng iskandalosang to na minsan niya nang naging customer sa kanyang restaurant. Ngayon lang nila napagtanto na pamilyar pala sila sa isa't isa. Kaya naman parehong-pareho silang nagkagulatan. She's my ex-girlfriend from college. Bago pa kita makilala, Chess. Tapat na sagot ni Lance sa asawa habang nakatingin sa mga mata nito. Nagkusa na siyang sagutin ang nagtatanong na tingin ni Chloe. Kaysa magsinungaling pa siya ay sinabi niya na lang ang totoo dahil yun ay matagal nang nakalipas. So, ex ka pala ng asawa ko. Pasinghal na sabi ni Chloe kay Hazel. Ngunit nginisihan lamang siya nito. Yes, I'm Hazel. And I'm happy to say that we had a good and memorable, story before. Walang kahiyahiyang sabi ni Hazel na ikinaawong ng bibig ni Lance. Hindi naman nakaramdam ng galit si Chloe para sa asawa dahil alam niyang nakalipas na yon. At hindi pa sila ni Lance noon, kaya ayos lang sa kanya. At akmang magpapaliwanag sana ito sa kanya. Nang ngumiti na lang siya para iparating dito na hindi na kailangan. Hazel! Nalalaki ang mga matang tawag naman ni Troy sa kanyang nobya na walang kahit nakatiting na delikadesa sa katawan. Why? What's wrong? I'm just introducing myself to this bitch. Na best friend mo pala. Akalain mo yon? Yung boyfriend kong patay na patay sa'yo. Na ikaw na asawa ka rin pala ng ex ko. What a coincidence. Bulalas ni Hazel na tila hindi alintana ang nararamdaman ni Troy. Tila nakaramdam naman ng awa si Chloe para sa kanyang kaibigang si Troy. Dahil hindi niya lubos maisip na ganito ang klase ng babae na papatulan nito para lang makalimutan siya. Kaya imbis na magalit ay nangibabaw na lang sa kanyang lungkot para sa kaibigan. Sana naman Troy ay pumili ka man lang ng maayos na babae. Yung nababagay naman sa'yo. Hindi yung ganito na walang delikadesa at walang kaklas-klas sa katawan. Payo ni Chloe sa kaibigan na may kasamang pangungutya sa nobya nito. Bigla na lang umusok ang ilong ni Hazel dahil sa pang-iinsulto sa kanya ni Chloe. Kaya nilapitan niya ito at nakipagtapatan. How dare you, bitch! Galit na sigaw ni Hazel. Sabay iwas ni Chloe na tila ba may virus ito na nakakahawa. Totoo lang ang sinabi ko na wala kang class. I'm very disappointed na kukuha na nga lang ng babae ang kaibigan ko. Ay yung kagaya mo pa. Desmayado talagang sabi ni Chloe. Samantalang napayuko na lang si Troy dahil sa labis na kahihiyan. Habang tahimik lang din siyang pinagmamasdan ni Lance. You have no right! Hindi na naituloy ni Hazel ang sanang sasabihin niya. Nang magsalita muli si Chloe. I have all the rights to say my opinion to a tactless person like you. Lalo na related ka pa sa taong mahalaga sa akin. I'm not against your relationship, but I don't like you for him. Pagtutol ni Chloe kay Hazel. Akmang magsasalita pa sana si Hazel nang si Troy nang magsalita sa blanco niyang ekspresyon. Enough, Hazel. Pagpapatigil ni Troy sa kanyang nobya na ngayon ay labis pa rin umuusok sa galit. Kinakampihan mo babaeng to kaysa sa akin? Eksahiradang tanong ni Hazel kay Troy. We have no time for this. Mag-usap na lang kayo ng pribado ng kayo lang. May kailangan pa kaming asikasuhing importante kesa rito. Seryosong sabi ni Chloe, sabay tumalikod na tahimik lang na sumunod si Lance. Pansamantalang isang araw na isinara na muna ni Chloe ang kanyang restaurant para makausap niya ng masinsinan ng kanyang mga empleyado. Kasalukuyang nasa dining ng restaurant ang lahat ng kanyang mahigit 15 empleyado. Nakaharap niya kasama ang asawang si Lance. Lahat sila'y may pagtataka sa muka habang nakatingin sa gawin ni Lance na kanilang boss. Iniisip nila kung sino ba ito. Kaya ako kayo ipinatawag lahat dito dahil may importante akong sasabihin. Panimula ni Chloe, sabay hinga ng malalim. Nagkatingin na naman ang lahat ng empleyado dahil sa nakikita nilang kaseryosohan ng kanyang muka. I'm sorry to say this, but me and my son have to go back to the Philippines with my husband for good. Anunsyo ni Chloe na labis na ikinagulat ng lahat. Ma'am, paano naman po itong restaurant? Malungkot na tanong ni Delia. Sa isiping mawawala na sila ng trabaho. Napadako naman ang tingin ni Chloe sa tahimik na si Lance. Ngunit sumenyas lamang ito na ituloy niya kung ano man ang kanyang sasabihin. Kaya binalingan niyang muli ang mga empleyado na tila nawalan ng sigla. I will not close the restaurant. Sagot ni Chloe na ikinakunot naman ng noon ni Lance.
Ngunit kabaliktaran naman ng mga empleyado na labis ang tuwa sa narinig. Chloe, pabulong na tawag ni Lance sa asawa para kunin ang atensyon nito, ngunit hindi siya nito nilingon at pinansin. Kailangan ko lang ng taong mapagkakatiwalaan ko na siyang magsisilbing co-owner ng sarili kong restaurant para mapatakbong negosyo. Ire-report niya sa akin kung ano man ang magiging takbo nito sa araw-araw. Sabi ni Chloe kaya nayakap ng mga empleyado ang isa't isa dahil sa magandang balita. Samantala wala naman ang nagawa si Lance kundi ang hayaan ito sa gustong gawin ng asawa dahil baka dito pa sila mag-away. Nakapili na po ba kayo, ma'am, kung sino rito ang mapag-iiwanan nyo ng pamamahala ng restaurant? Tanong ng isang chef. Yes, and it's Delia. Sagot ni Chloe na labis na ikinagulat ng lahat, lalo ng kanyang cashier, na halos malaglag ang panga. Ma'am, ako po? Nabibiglang tanong ni Delia habang nakaturo sa kanyang sarili. Yes, you're the one I chose. Sagot ni Chloe at nginitian ito. Ma'am, hindi ko po kaya. Hindi ko po kayang gampanan ng trabahong iaatang nyo sa akin. Cashier lang po ang trabaho ko rito. Ayoko pong maging co-owner nyo. Pagtanggi nito ngunit umiling lang si Chloe. I made my final decision. Ikaw ang napili kong mag-handle ng restaurant ko. I had an evaluation, that's why I chose you. Pagpipilit ni Chloe, ngunit hinindian pa rin siya ng cashier. Ayoko po talaga, ma'am. Si Manager Mina na lang po kaya ang kunin niyo. Pagtanggi muli ni Delia kay Chloe, na ikinangiti naman ni Mina, na mukhang may lihim na pagnanais sa posisyon. I don't like her for the position. Ikaw ang gusto ko. Pagmamatigas ni Chloe na ikinapalis naman ang ngiti ni Mina. Sabay sinamaan ng tingin si Delia. Wala nang nagawa si Delia kundi tanggapin ang posisyon na iniaatang sa kanya ng boss nilang si Chloe. Bahala na kung kakayanin ba niya, may ayawan naman. Sige po ma'am, pero kapag hindi ko talaga kaya magsasabi po ako sa inyo. Pagsuko ni Delia na siyang ikinangiti ni Chloe ng malawak. My husband here beside me wants to sell this restaurant, but I told him that I don't want all of you to be a jobless. Kaya naman nag-isip ako ng ibang paraan para hindi maisara ito. At yun na yung kumuha ng mapagkakatiwalaang co-owner. Imporma ni Chloe sa lahat ng naririto. Sabay sulyap niya rin kay Lance. Salamat po sa konsiderasyon, ma'am. Sabay-sabay nasabi ng lahat kay Chloe. Maliban na lang kay Manager Mina, na tila masama ang loob. May problema ba, Mina? Tanong ni Chloe sa kanyang restaurant manager employee, na bukod tanging mananahimik at walang kibo. Wala naman po, ma'am. I'm just thinking about the position that you gave to Delia at sa tingin ko po, she doesn't deserve the highest position. Seryosong sabi ni Mina habang diretsyong nakatingin sa gawin ni Chloe. Samantala, hindi naman maitatangging nagulat si Chloe sa ipinapakitang ugali ng kanyang empleyado sa harapan niya. Alam na niya na ang ganitong ugali ay walang lugar dito. Alam mo, Mina, ang isa sa ayoko ay yung mga taong masisilip. Sa tono mo rin parang questionable sa yung naging desisyon ko. Sabi ni Chloe sa matigas niyang boses. Hindi naman po, ma'am. I'm not questioning you as our boss, but look at her. She's working on the counter, tapos bigla na lang magiging co-owner. That's so unfair. Reklamo ni Mina na may pagtutol, kaya nasapo ni Chloe ang kanyang noo. Napuno naman ng mga negatibong bulong-bulungan ng empleyado ang buong dining dahil sa kasalukuyang inaasta ni Mina. Sinong gusto mong iluluklo ko? Ikaw? Sa paraan pa lang ng pangangatwiran mo sa akin sa tuwing tinatanong kita, sablay ka na. Paano ko pa kaya ipapaubaya ang lahat sa'yo? Sige nga. Kitchen at dining pa nga lang hindi mo na maayos ng tama. Buong restaurant pa kaya? Pabalang na tanong ni Chloe na nakapagpatahimik dito. Ma'am, huwag niyo na lang pong pansinin niya si Manager Mina. Okay na po kami kay Ma'am Delia at alam din naman naming yakang-yakan niya to. Sabi ng isang cook na tila suportado ang desisyon niya at ganun din ang iba pa. Mina, I think you should find another job that really suits your skills. Sabi ni Chloe na tila tinatanggalan niya na ito ng trabaho na labis din naman nilang ikinagulat. Ma'am Chloe, teka lang po. Nabibiglang sabi ni Mina na may pagsusumamo sa boses. Hindi ko tinotolerate ang pagiging unprofessional at mapangdikta. Baka kung ikaw ang magiging co-owner ko, sigurado ako na wala pa akong isang linggong nakakaalis.
ay baka biglang bagsak ng rate ng restaurant ko. Sabi ni Chloe sa blanko niyang ekspresyon. Ibig sabihin, tinatanggal niyo na ako? Nauutal at hindi makapaniwalang tanong ni Mina na siyang ikinatango ni Chloe sabay ngiti ng mapakla. Siguradong magiging sakit ka lang ng ulo ni Delia pag alis ko. Kaya naman ngayon pa lang, binubunutan ko na siya ng tinik. Sabi ni Chloe. Nanlalambot na nasapo ng kanyang empleyado ang noon nito dahil sa labis na frustrations. Kung sana naging masaya ka na lang sa nangyayaring maganda sa kapwa mo, baka sakaling natuwa rin ako sa'yo at hindi kita naisipang tanggalan ng trabaho. Ang kaso, ma-attitude ka rin eh. Hirit pa ni Chloe at hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang pagkuyom nito ng palad. Sige po ma'am, salamat na lang po sa lahat. Sabi ni Mina, sabay taas noong tumalikod na sila namang ikinapalakpak ng mga empleyado niya na tila mga tuwang-tuwa pa. Bakit parang ang saya-saya niyo pa na magtanggal ako? Nagtatakang tanong ni Chloe sa mga ito. Masama po kasi yun. Kung makaasta po sa amin, parang hindi siya kapwa Pinoy. Hindi rin po siya marunong makisama kaya nagtataka po kami paano yung naging manager dito. Kiming sagot ng isang waiter. Bakit hindi niyo sa akin sinabi agad na noong una pa lang na masama pa lang pakita niya sa inyo? Di sana noon ko pa siya inalis. Kunot noong tanong ni Chloe. Syempre ma'am, kami na lang po ang nag-a-adjust kasi naaawa rin po kami kapwa Pilipino OFW po kasi. Sagot ng waiter na si Javis. Napasandal si Chloe sa kanyang kinauupuan at sandaling tumahimik. Okay ba sa inyo na si Delia ang napili kong mamahala nitong restaurant? Tanong ni Chloe na tila naninigurado. Yes ma'am, okay na okay. Sagot ng lahat. Napangiti naman si Chloe sa naging tugon sa kanya ng kanyang mga empleyado, kaya tumayo na siya para magpaalam. Matagal na tayo ulit bago magkikita-kita. Magagalit kasi itong asawa ko kapag hindi kami sumama sa kanya, pabalik ng Pilipinas. Sabi ni Chloe sabay hawak niya sa kamay ni Lance. Someone's third POV. Nakatingin siya ngayon sa harap ng salamin habang pinagmamasdan ng dalawang pilat sa magkabila niyang pisngi. Marahan niyang hinahaplos ang mga ito dulot ng kanyang mapait na kahapon. Hindi niya nakakalimutan ang araw na yon na naging dahilan ng tuluyang pagkasira ng buhay niya dahil wala nang tumanggap sa kanyang kumpanya dahil napag-alaman nila na isa siyang naging kabit ng isang kilalang negosyante. Dahil din sa pilat sa kanyang magkabilang mukha ay hindi na siya makapasok sa mas desente pang trabaho. Dahil ang tingin na nila sa kanya ngayon ay isang babaeng wala ng gandang maipagmamalaki. Ang dati niyang maamong mukha ay nasira na dahil sa malalim na pilat. Hindi niya lubos na matanggap na ganito ang kinahinatnan ng buhay niya nang dahil lang sa minsan siyang nagmahal sa maling pagkakataon. Mariin siyang napapikit sabay nanlilisik ang mga matang nagmulat. Makikita sa kanyang mga mata na punong-puno siya ng hinanakit at galit sa mga taong gumawa nito sa kanya. Kusang tumulong kanyang mga luha habang nagbabalik tanaw mula sa 5 taong nakalipas, simula nang mangyari ang lahat. Tandang-tanda niya pa ang matalas na gunting na ginamit sa kanya upang sugatan ang dati niyang magandang muka, na ngayon ay pangit na. Nanginginig ang dalawa niyang kamay dahil sa pagkapuot. Gustong-gusto niyang gumanti pero hindi pa ito ang tamang oras para doon. Naputol ang pagbabalik tanaw niya sa nakaraan, nang biglang may 2 matipunong braso na bigla na lang pumulupot sa kanyang bewa. Hindi niya ito napansin sa refleksyon ng salamin dahil sa labis ng tindi ng kanyang nararamdaman sa pag-alala ng nakalipas na, ngunit para sa kanya sariwang-sariwa pa rin ang lahat. You're crying again? Sabi ng lalaki sabay subsub nito sa kanyang leeg. Why are you here in my room? Tanong niya. I'm here to make you feel warm. You need me to comfort you, right? Sagot ng lalaki, sabay halik nito sa kanyang leeg. Stop it, wala ako sa mood. Pagtanggi niya, ngunit hindi pa rin ito tumigil. Sabay sapitan siya nitong iniharap. Wala akong pakialam kung nasa mood ka o wala. Basta gawin mo ang trabaho mo sa akin. Sabi ng lalaki na ikinalunok niya. Itong naging trabaho niya. Naging tagapagpaligaya siya ng isang lalaking kilala rin sa mundo ng negosyo. Pinagsisilbihan niya ito sa kama at saka siya nito babayaran. Tama. At isa na nga siya ngayong exclusive prostitute ng lalaking ito. Marahas siya nitong hinalikan at sa pilitang itinayo mula sa kanyang pagkakaupo. Sabay isinalya siya sa dingding at wala pa itong pakundangang sinira ang suot niyang silk dress
Kaya naman bumungad ditong kahubdan niya. Akmangahalikan siya nitong muli nang magsalita siya na nakapagpatigil dito. Ayoko nang maging slave mo. Itigil na natin to. Diretsahang sabi niya habang nakatingin sa mga mata ng lalaki. Humiwalay ito sa kanya sabay humalakhak ng tawa na siya namang ikinatigil niya dahil alam niyang galit na ito sa mga oras na to. Sa tingin mo ba kapag umalis ka sa poder ko ay may tatanggap pa sa'yo? Look at yourself, lady. Hindi ka naman worth it. Kaya huwag ka nang mag-inarte dahil ako na nga lang ang nagtsatsaga sa'yo. Sabi ng lalaki na ikinayuko niya. At saan ka naman sa tingin mo pupunta kapag umalis ka? Sa itsura mong yan wala nang tatanggap sa'yo. Kung hindi nga lang maganda ang katawan mo, hindi kita papatulan. Magpasalamat ka na lang na kinupkup kita at pinatira dito sa pamamahay ko. Dagdag pa ng lalaki gamit ang matigas niyang boses. Kahit saan, basta malayo sa'yo. Tanging yun na lang ang naisagot niya, kaya nagulat siya sa sumunod na nangyari. Isang malakas na sampal ang inabot niya rito, kaya napasalampak siya sa malamig na sahig habang sapong namamanhid niyang pisngi. Naikuyom niya na lang ang dalawa niyang palad. Ayaw niya nang umiyak dahil lang sa pang-aabuso nito sa kanya, kaya tumayo siya at walang emosyong tiningnan ito sa muka. Sige, saktan mo pa ako! Pasinghal na sabi niya rito, kaya napangisi lamang ang lalaki. Tumatapang ka na, puna nito sa kanya. May pinaghahandaan ako. Kaya ginawa ko na ring training ground ang pananakit mo sa akin. Seryosong sabi niya, kaya tiningnan siya nito na para bang mababaliw na siya. You're crazy. Nakangising sabi nito. Lumapit siya rito at halos isang dangkal na lang ang pagitan ng mukha nila sa isa't isa at itinapat niya sa kanyang bibigang tenga nito. Yun lang ba ang gusto mo? Sige, pagbibigyan kita sa huling pagkakataon. Makahulugang sabi niya. Sabay halik niya sa leeg nito, pababa sa dibdib habang mayroong kakaibang ngiti sa kanyang labi. Hindi alintana ng lalaki ang huli niyang sinabi. At sa halip ay mariin lang itong napapikit dahil sa sensasyong dulot ng kanyang ginagawa. Dumako naman ang isa niyang kamay sa harap nito, kagaya ng gusto nitong gawin niya. Gagawin mo rin naman pala, gusto mo pa yung nasasaktan ka. Sabi ng lalaki habang dinadama ang ginagawa niya. Nagulat naman ito sa sumunod niyang ginawa. Nang kunin niya ang baril nitong nakasuksok sa pantalon nito, sabay itinutok niya sa pagkalalaki nito. Kaya bigla na lang itong napaatras. Hey, put it down! Sigaw ng lalaki sa kanya, ngunit ninisihan lamang din niya ito. Paano kung ayoko? Nangaasar na tanong niya rito, habang nakatutok pa rin ang baril. Masamang biro yan, bulyaw ng lalaki. Paano ba yan? Hindi kasi ako nagbibiro eh. Pagkasabi niya ay ipinutok niya ang baril, kaya natamaan ang kaliwang hita nito. Nagsisigaw ang lalaki sa sakit, habang sapong binting tinamaan ng bala. Sabay sinamaan siya nito ng tingin, habang nanlilisik ang mga mata. You bitch! Pagbabayaran mo to! Sigaw ng lalaki habang walang tigil ang paglabas ng pulang likido sa binti niya. Wala naman ang patutunguhan ng buhay ko. Sa gahya mo rin lamang naman ako napunta. Kaya ano pa bang saysay ng pagpapakabuti? Kaya mas maigi na nasirain ko na lang ng tuluyan. Sabi niya sa sarili, sabay patak ng kanyang mga luha dahil sa lungkot na kanyang nararamdaman. You're weak. Kaya nga kita kinuha para tulungan. Pero ito lang ang igaganti mo sa akin? You're ungrateful, bitch! Bulyaw ng lalaki, habang pinagmamasdan nitong mukha niya. Call me anything you want. Wala na akong pakialam. Sabi niya, at akmang ipuputok niya ng muli ang baril, nang bigla na lang itong magsalita na nakapagpatigil sa kanya. Kapag tinuluyan mo ko, hindi mo na masasagawa ang plano mo. Admit it or not, parehas lang tayong naggagamit ang dalawa. Kung wala ang pera ko, wala ka rin. Sabi nito, kaya hindi siya nakapagsalita dahil tama lahat ng sinabi nito. See? Kailangan mo ng tulong ko. Hindi mo man aminin. At masaya akong makita kang marunong ng pumalag at lumaban. You made me proud, baby. Sabi nito na labis niyang ipinagtaka. What do you mean? Nagtatakang tanong niya habang nakatingin sa nakangising mukha nito. Ikaw nang may sabi kanina na ginawa mong training ground ang abusong natamo mo mula sa akin. Well, I did that to make you more stronger. Paglilinaw nito na siyang ikinaawang ng bibig niya. Asshole? Taratado ka? Sigaw niya.
Sabay sunod-sunod niyang kinalabit ang gatilyo at doon sa kisame pinaputok. Let your anger out, baby. Yan ang gusto ko. Sigaw ng lalaki, sabay halakak ng tawa, na tila isa ng baliw at hindi alintanang natamong sugat sa binti. Baliw ka pa sa baliw! Muli niyang sigaw. I hurt you on purpose. But believe me, my intention is to help you. Nothing else. Dahil ako lang ang kakampi mo. Remember that. Seryosong sabi ng lalaki at tumayo na. I can't believe you actually shot me on the leg. Reklamo pa nito habang nangingiwi sa kirot. You're insane. Hindi makapaniwalang sabi niya habang pinagmamasdan ng lalaki na tila nagpanggap lang na nasaktan kanina. Don't worry. I'm not mad at you. That was just a test and you passed. Sabi ng lalaki na siya namang ikinaawang ng bibig niya. Someone's third POV. Let's break up. Sabi ni Troy sa kanyang nobya na labis naman itong ikinagulat. You're now breaking up with me? Gulat at galit na tanong ni Hazel kay Troy habang nalalaki ang kanyang mga mata. Yes, tipid na sagot ni Troy sa blanko niyang ekspresyon. Dahil lang sa mga sinabi ng babaeng yon, makikipaghiwalay ka na sa akin? How could you? Bulyaw ni Hazel kay Troy, ngunit hindi ito natinag. This is not about Chloe. This is all about your behavior. At narinig mo bang sarili mo kanina? Proud ka pang isa ka sa naging bed warmer ng ex mo. Hindi ko lubos maisip na nagawa kitang patulan. Diretsuhang sabi ni Troy na ikinaawang ng bibig nito. Nagsisisi ka na ngayon? Samantalang kagabi pinigilan mo akong hiwalayan ka. Tapos ngayon ito ka ngayon na nakikipagkalas? Hindi makapaniwalang sabi ni Hazel. Nagising na ako. You're not worth it to be with. Pinal na sabi ni Troy at akmang lalabas na siya ng suite nang pigilan siya ng nobya. Hindi ako papayag. Nakuha na nga sa akin ng babaeng yun si Lance tapos ngayon, dahil din sa kanya hihiwalayan mo ako? I will not let you go. Nagagalaiting pigil ni Hazel rito. Ngunit tinabig lang ni Troy ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Sabay tinapunan niya ng tingin sa seryoso niyang ekspresyon. Uulitin ko, hindi dahil kay Chloe kaya ako nakikipaghiwalay. Hindi mo na ako binigyang respeto at kahihiyan. Matapos mo ipagmalaki na ex ka ni Lance at sinabi mo pang nagkaroon kayo ng memorable story. Inisip mo man lang ba kung anong mararamdaman ko? Sabi ni Troy na tila puno ng hinanakit. I'm sorry. Nadala lang ako dahil naiinis ako sa babaeng mayabang na yon. Hinging patawad ni Hazel na may kasamang paliwanag na hindi naman bukal sa kalooban. Hindi yan dahilan. Hindi ka nag-iisip. Bulyaw ni Troy, sabay na pahilamos gamit ang kanyang dalawang palad. Kaya naman hindi na ito nakapagsalita. You know what? Wala nang patutunguhan tong usapan natin. Mas mabuti pa ayusin mo na lang ang buhay mo. At kalimutan mo nang nakilala mo ako. Sabi ni Troy at tumalikod na, ngunit pinigilan na naman siya ni Hazel. Troy, please, don't leave me. I love you. Pigil ni Hazel kay Troy na may pagsusumamo, ngunit hinawi lang nitong muli ang kamay niya. Aalis na ako. Dahil baka kapag nagtagal pa ako dito, baka kung ano lang ang magawa ko sa'yo. Paalam ni Troy at padabog na siyang lumabas ng hotel suite. Dahil sa damdamin niya nagpupuyos ay hindi sinasadyang may mabangga siyang isang babae na mukhang bakasyonistang kaka-check-in pa lang. Nasapo ng babae ang kanyang pang-upo nang sumalampak siya sa sahig, dulot ng malakas na pagkakabangga sa kanya ni Troy. Ano ba? Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Mataray na bulyaw ng galit na babae. Sorry, miss. Hingin pa umanhin ni Troy at akma sanang tutulungan niya ito nang bigla nitong tabigin ang kamay niya at mag-isang tumayo. Hinubad ng babae ang suot niyang shades at saka siya nito tiningnan at gano'n na lang ang gulat nila nang mapagsino nilang isa't isa. Troy? Gulat na tawag ng babae. Jana? Gulat din tawag ni Troy sa pangalan nito. Kapwa sila natigilan dulot ng presensya ng isa't isa at ilang segundo silang nagkatitigan dahil hindi sila makapaniwalang dito pa sila magkikita. Why are you here? I'm on a vacation. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ni Jana. Nandito ako dahil dito ang huling destination ng flight ko. Aalis na rin ako bukas to go back to the Philippines. Sagot ni Troy. Are you an FA?
Tanong ni Jana, ngunit umiling lamang ito sa kanya. A pilot. Pagtatama ni Troy sa dalaga, kaya napao ang bibig nito, na tila biglang sumilay ang paghanga. Wow! Pilot ka na pala ngayon! Akala ko medisina ang kinuha mo sa college noon. Nag-switch ka pala? Pero by the way, gusto mo pang mag-coffee muna tayo sa room ko? Para naman makapagkwentuhan tayo ng maayos. Namamanghang sabi ni Jana na may kasamang pagyayakag. Tumangulang si Troy bilang pagpayag sa alok nito. Tutali gusto niya ring malibang kahit sandali. Naging kaibigan niya ito noong college sa university na pinag-transferan niya mula sa university kung saan kasama niya si Chloe noon. Si Jana ang naging kasama niya hanggang sa ito naman na nag-transfer sa university sa New Zealand para doon magpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Simula noon nawala na sila ng contact sa isa't isa dahil naging busy na rin sila sa kani-kanilang mga buhay. What a small world! I'm shocked to see you here. Hindi ko naman akalain na dito pa talaga tayo magkikitang dalawa. Masayang sabi ni Jana habang papasok sila sa kanyang suite. Maski man ako, hindi ko inaasahan dito kita makikita. Natutuwa ring sabi ni Troy at tuluyan na nga silang nakapasok sa loob. Feel yourself at home. Maupo ka muna dyan. Ilalagay ko lang itong mga gamit ko sa room. Sandaling paalam ni Jana at agad din naman bumalik. Do you want something to drink? Tanong ni Jana habang hindi mapalis ang ngiti sa muka. Samantala, hindi naman kaagad nakasagot si Troy dahil ngayon niya lang muling nakita at napagmasdan ang magandang mukha nito. At ngayon niya napagtantong mas lalo itong gumanda at naglow.